We did some errands sa Tarlac plus nag-Jollibee na naman ang bata. Hello everyone! Today is December 2 at may errands nga ang daddy sa Tarlac. Sakto naman at after office na ito kaya naman sinamahan ko na rin siya. Di naman talaga namin dapat isasama si Aya dahil nga kakagaling lang niya sa sakit, pero dahil biglaan din ang alis nila mama ko papuntang Bataan ay sinama na rin namin siya. Si Mr. Cortez nga na naman yung driver ngayon dahil kailangan ko rin inebulize si Aya mamaya at painumin ng mga gamot niya. Mabamban pa nga lang kami nito ay nakatulog na si Aya kaya naman ready ko na itong nebulizer niya. Sobrang laking tulong talaga nitong nebulizer na nabili ko na to dahil nga katulad nitong may biglaang lakad ay pwede mo nga siyang bitbitin at anytime ay pwede nga niyang gamitin ni Aya. Hindi nga rin maingay ito kaya naman kahit tulog si baby ay di siya maiistorbo. Kamamaya nga ay nandito na kami sa Kapas at dito nga rin kami sa main road dumaan. Kung mapapansin nyo ay halos ng video ko nga dyan ay yung mga ulap. Ewan ko pero parang gandang-ganda ako sa oras na yan sa formation nila. Parang nakakagaan kasi ng pakiramdam kahit pinagmamasdan mo lang, ganun. At dahil nga passenger princess ang atake natin ngayon, ay lagi ko nga sinecheck itong maps kung ilang minutes pa ba ang biyahe namin. Kung pa pala nababanggit sa inyo na SM Tarlac nga ang punta namin ngayon. May imimit nga lang ang daddy, pagkatapos ay uuwi na rin nga kami kaagad. Kaya kit ko nga dito sa phone rugo ni daddy, may lunos ko rugo. Paboren mo pag may sweldo ta na kimpa mag-vlog ta mo sa lida ang iPhone 15 Pro Max. Wow! Pero gang makanyan pa man ay sobrang saya nga niya nung oras na yan. Dahil finally, nakapag-drive na nga raw siya outside Pampanga. Good job, daddy! Anyway, nagising na nga rin itong si Aya at wala ngang tigil ang pagturo niya every time na may nadadaanan kaming Jollibee. Nadaanan nga rin namin itong Jollibee sa Luisita. At ang sabi ng daddy ay dadalhin niya nga raw ang Aya dyan pagkatapos niya sa lakad niya. Ilang minuto nga lang din ay nakita namin itong Sogo, meaning malapit na kami sa SM Tarlac. Sayang nga lang din at hindi na kami makakapagpasyal dito dahil nga kakagaling lang sa sakit ni Aya. Habang hinihintay nga yung kausap ni daddy ay pinainom ko muna ng gamot dito si Aya. Maya-maya nga rin ay dumating na nga yung kausap niya. Di na nga rin kami bumabat, hinintay na lang namin ang daddy dito sa loob ng sasakyan. Tingnan nyo naman gano'ng kalambing itong anak ko na to. Wow, love love daddy, love love. Love love. Balo na yata, ma-Jollibee yun, yung maglambing yun. Alam nyo ba, sa mga ganitong moments talaga, ang saya-saya ng puso ko. Lalo na pag nakita mong sobrang saya rin ng anak mo. Siguro dahil kahit papano ay napapa-experience namin kay Aya yung mga ganito. Yung ganitong banding, ganon. Oo, hindi pa alam ni Aya yung mga ganito. Pero sure ako, paglaki niya, maaalala niya sa mga videos na to na ganito nga kami nung bata siya. Kung napanood nyo nga yung video nung bata, hindi ko alam kung saang palabas yun, pero in-interview siya kung sino nga mas gusto niya, kung yung mama niya ba or yung papa niya. At ang sagot nga nung bata ay hindi nga raw niya alam dahil nga daw pag naglalaro siya ay siya lang mag-isa. Tapos nakakatakot nga rin daw yung papa niya kapag galit siya. Na sana nga raw kapag tinatawag siya ng papa niya ay maayos at soft lang. And yung mama naman daw niya, feeling niya ay hindi nga raw siya gusto. Na hindi nga rin daw nakikinig sa kanya yung mama niya at sana nga raw ay makipaglaro yung mama niya sa kanya. Sobra talagang nadurog yung puso ko noon at naiyak pa nga ako. Kaya naman ayaw kong ma-feel ni Aya yun sa amin. Kaya naman kahit nag-work kaming pareho ni Mr. Cortez ay gusto ko nga meron kaming ganitong quality time. Meron kaming family day kahit once a week lang. Na kahit nasa bahay nga lang kami as long as na magkakasama kami at nakikipaglaro kay Aya ay okay na. Anyway, eto nga pala yung order namin. Rice meal nga sa akin dahil hindi pa ako nag-lunch dyan. Burger and fries naman at sundae kay Mr. Cortez dahil nga kakagaling niya lang dyan sa Christmas party nila. Nag-order nga rin pala ako nitong bago nilang coffee blends na iced latte. Oh, nakita nyo na yung reaction ko, yun na yun. Dito nga pala sa inuupuan namin ay tanaw na tanaw mo nga itong bazaar or tiyanggian dito sa likod. Kaya naman sabi ko kay Mr. Cortez ay tumingin nga kami dahil hindi nga namin nabili ng Happy Meal si Aya dito sa Jollibee dahil hindi na nga raw available. Dito pa nga lang sa bungad ay makikita mo na yung mga maraming laruan na binibenta nila dito. Pero sabi ko nga ay libutin nga muna namin lahat para nga makita namin kung meron pa bang iba. Iba-iba na nga rin yung mga tinda nila dito. Merong mga accessories, mga wallet,
wallet, mga bags, pero mostly nga ay mga laruan. Marami nga mga laruan na pagpipilian dito, pero ang gusto ko talaga is yung malalaro ni Aya. Ang appropriate talaga sa age niya para hindi naman sayang, di ba? Nilibot nga muna namin lahat ng nagtitinda dito, tapos nakakita ako nitong clam dahil nga nasira na yung gamit ko, kaya naman bumili na ako. Pagkatapos nga ibinalikan na namin yung nagtitinda ng mga laruan dito nga sa bandang harap. Napili nga namin ibili siya ng sisiw at pati na nga rin ng bola. Tinignan pa nga nila itong laruan na to, kaso sabi ko ay hindi niya pa naman alam laruin. Pota pamaspas nemo. Uwi na nga rin kami pagkatapos at agad-agad na rin nilaro ni Aya yung mga binili namin. Nanasan ko na rin nga yung mga yan dahil hindi talaga maiiwasan na kainin niya or kagatin niya dahil nga nag-iipin siya. Kakita niya pa nga lang sa laruan na to, ang sabi nga raw niya ay ball. Saya din naman siya dito sa sisiw niya, mukha lang hindi mga mare. Bandang-bamban na nga kami dito at medyo dumidilim na rin. Dahil nga naabutan din kami ng traffic sa palengke ng Mabalacat ay nagpagas muna rin kami at nagpalinis na nga rin itong windshield. Gabi na nga rin nung malapit na kami sa amin at isang masayang araw na naman yung nagdaan. Kaya naman thank you po Lord. Ilang muna sa ngayon mga mare. Thank you for watching. Bye!